humilia kanina sapagkat namatay po yung sound system. Akala ko po sinadya po ng operator po natin para hindi tayo abutan ng alas 8. Pero nalaman ko po na kaya pala namatay sapagkat yung atin daw pong kontador, no, sa Meralco ninakaw daw po, no? Kaya medyo unstable po ang ating kuryente, bigla na lang namamatay. Pero sabi ko kahit patayin pa, tutuparin ko po yung alas 8 ko pong tatapusin ito, no? Anyway po, pabao na lang po ito sa atin mga kapatid. Hindi naman po talaga humiliya, kundi punto na lang po ito. Kanina sa Ebanghelyo narinig po natin si Jesus, yung mga may sakit na pinagaling po niya. Inabot sila ng gabi at si Jesus, binigyan sila ng oras, lahat na nagkatipon-tipon sa bahay. Kung atin pong tingnan, pagod si Jesus galing sa sinagoga, pero naghanap siya ng oras para sa mga taong lumalapit sa Kanya. Binanggit ko po ito sapagkat dito natin makikita ang kababaang loob ng ating Panginoong Hesus. Hindi niya inisip ang kanyang sarili na dapat sana magpahinga na. Pero dahil sa mga taong lumalapit sa kanya, inasikaso, pinagbigyan po siya. So dito natin makikita ang mukha ng kababaang loob. Ang ibig sabihin ng kababaang loob ay ang iniisip mo yung kapakanan ng iyong hindi yung kapwa, kapakanan ng iyong kapwa, hindi sa iyong sarili. Ang kilalang author si C.S. Lewis, meron siyang napakagandang sinabi tungkol sa humility. Sabi niya, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ano po ang pagkakaiba niyan? Hindi mo iniisip na mababa ka kaysa iba, kundi ang iniisip mo, yung kapakanan ng iba. Kaya hindi ka nag-iisip para sa iyong sarili. Ang iniisip mo, yung kapakanan ng iba. Yan po ang kababaang loob ng ating Panginoon na naway atin pong matutunan sa pagdiriwang po natin sa kapistahan ng Santo Niño. Kababaang loob, ano po ang kabaliktaran po nito? Yung pagiging mapagmataas. Sa mundo natin ngayon na kung saan nag-uunahan tayo kung sino ang sikat, sino ang mayaman, sino ang popular. Naway, tularan po natin ang kababaang loob ng Diyos. Diyos na siya, nagpakatao pa siya para iligtas tayo sa ating kasalanan. Yan ang tunay na kadakababaang loob. Mga kapatid, nais ko lang na hindi po ninyo makalimutan po ito. Kaya magkakwento din po ako bago po ako patayan ng microphone. Alam po ninyo sa Japan, meron pong naimbento ngayon na robot. Robot na nakakahuli po ng sinungaling. No? Yung mga sinungaling nahuhuli ng robot na ito. Kaya nung malaman po ito ng isang Pilipino, bumili po siya ng robot na ito, dinala sa kanilang bahay dito sa Pilipinas. Kaya sabi niya, masusubukan ko kung sino sa bahay ang nagsisinungaling. Pero hindi alam ng kanyang mga kasamahan sa bahay. Kaya tinago po niya sa sala. Maya-maya dumating po yung anak niya na estudyante. Tinanong po ng tatay, yung tatay lang nakakaalam na kapag may nagsisinungaling, sinasampal ng robot. Tinanong po ng tatay ang kanyang anak, "Nak, saan ka galing?" Sabi po ng anak na estudyante, "Tay, nag-group study po kami." Bigla na lang tumakbo yung robot papunta sa anak. Sinampal yung anak. Kaya sabi ng tatay, nagsinungaling yung anak ko. Nung marinig po ng nanay na gabi na nag-group study, sabi ng nanay, ang mga kabataan talaga ngayon kung ano-ano ang ginagawa. Sinasabi lang na group study, baka nagde-date na yan. Kaya sabi ng bata, tinanong niya ang kanyang nanay, "Nay, sa panahon ninyo ni tatay, si tatay lang ba talaga ang lalaki sa buhay mo? Si tatay lang ba talaga ang naging boyfriend mo noon?" Sabi ng nanay, "Siyempre naman anak." Bigla na lang tumakbo yung robot sa nanay. Sinampal ng kaliwat kanan yung nanay. Kaya sabi ng tatay, "Ay, sinungaling yung misis ko." Tapos, tinanong naman ng anak, yung kanyang anak, ang kanyang tatay, "Tay, magpahanggang ngayon, si nanay lang ba talaga ang babae sa buhay mo magpahanggang ngayon?" Sabi ng tatay, "Opo anak, syempre si nanay mo lang ang babae sa buhay ko." Tumakbo po ang robot, binugbog ang tatay, yun pala, nagsisinungaling din po ang tatay.
Alam niyo, nalaman ko kanina na may nagnakaw po ng ating kontador. Meron pong robot na nakakahuli ng magnanakaw. Tinisting po ito doon sa Amerika na robot na nakakahuli ng magnanakaw. Doon po sa Amerika, pinakawalan itong robot in 1 hour. Alam niyo po ba sa loob ng 1 oras, 10 magnanakaw ang nahuli ng robot. Napaka-epektibo po ito. Tapos dinala po sa Japan. Sa loob ng 1 oras, 5 magnanakaw po ang nahuli po ng robot. Kaya nakakahuli siya ng magnanakaw. Dinala naman po dito sa Pilipinas, dinala po dito sa St. Joseph, no? Diyan sa may pintuan. Tapos nilagay po diyan sa pintuan. Alam niyo po, 5 segundo lang ang nakaraan. Ang robot, alam niyo po kung ano nangyari sa robot? Ang robot nawala. Ninakaw po ang robot, hindi nakapaghuli sa magnanakaw, no? So yan po ang kwento ng robot. Pero panghuli na lang po ito, mga kapatid, no? May robot po na naimbento para manghuli sa mapagmataas, yung mga taong ma-pride. Tapos dinala po dito sa simbahan sa St. Joseph sa Gagalangin. Pinaikot po habang nagmimisa. Lumipas na lang po ang 1 araw, ang robot na yon walang nahuli. Alam niyo po kung bakit ang dahilan, kung bakit walang nahuli ang robot? Sapagkat nakalimutan po na nag-imbento, yung robot pala walang puso. Kaya hindi siya makakahuli kung sino yung mga mataong mapagmamataas. Ang nakakaalam lang, yung mga may puso, walang iba kundi tao. Binanggit ko po ito, mga kapatid, sapagkat lahat po tayo dito may puso. Hindi tayo robot, may puso po tayo. At sana yung kapakumbabaan, kabaliktaran ng pagiging mapagmataas, naway tularan po natin si Jesus, ang mapagpakumbabang Diyos po natin. Maraming salamat po sa inyo.